So ayun mga idol, may susubukan tayo ngayon bago ako mag-set up ng unit. Ayan. So yung gagamitin natin ngayon is yung NB20 natin at saka PLW. Pero ang tawag nito, may susubukan tayo yung tuturo natin, or hindi ko lang alam kung positive ito talaga mga idol. So sana supportahan niyo po itong video at sana panoorin niyo. So yung gagawin natin dito mga idol is try natin iikot yung ating barrel or yung indexing, typical indexing mga idol. So alam natin na pag nag-index tayo mga idol, meron tayong patama o putok mga idol na napakalayo dun sa pinag-zerohan natin or yung dating setup. So ang gagawin natin, hahanapin natin yung napakalayong yun. Or kahit bigyan tayo ng mga 2M rad mga idol na distance dun sa original zero natin. Tapos try natin dun pihitin mag-zero. Or iset natin ulit yung scope natin para doon. Then pumutok tayo ng mga 190 yards. Try natin yung ano dito mga idol, isubukan natin kung magkakaroon ako ng cant or lilihis yung pellet natin. So hopefully sa ganitong wind mga idol okay yung lipad ng pellet natin. So itong box ayan, walang tama yan dito sa puting-puti. So makikita nyo naman natin yan sa scope cam. Then, aayusin ko yung target kong Yakult dun sa 100. Subukan natin kung magpantay siya mga idol. Kasi, ganito yun. Pag nag-index kayo mga idol, tapos nakuha nyo yung right, napatama. Habang lumalayo po yung target nyo, lalong lumilihis yung pellet nyo. So, iba yung drop niya. So, yung titingnan natin dito mga idol is kung ganoon ba talaga yung mangyayari o hindi. Ayan. So kasi nangyari sa akin mga idol, pag ginagalaw mo yung ating barrel o may iniigot natin or ini-index natin yung ating barrel mga idol, meron tayong nakuhang pinong groupings. So hindi ko po ginagalaw yung aking tuning or yung setup ng unit. Pinipihit ko lang yung barrel ko. May nakuha akong maganda at pino. Tapos pinuto ko siya sa 100. Sakto pa din. So nagtaka ako mga idol kung possible nga ba talaga na hindi siya mag-drift. Ayan. So ayusin ko lang yung linagay ko ditong Yakult. Try natin yung kung kaya natin patamaan. O kahit sabihin natin kahit tumama man lang dito sa poste. Kasi hindi tayo maghahanap ng groupings o hindi tayo mag-tune dito mga idol. Yung gusto ko lang makita, yung lumihis na groupings ko. Pag binalagay ko dun sa yung zero ng scope natin, is possible pa rin tayo tumama. Sabihin na natin mga idol na yung humiwalay na groupings na yun is yung patama nun mga idol is ang tawag dito pino. Okay, so yun ang gagawin natin na just in case lang sabihin na natin yun na yung pino natin. So try natin kung tatama tayo dun. Ayan. So lagay ko lang ito mga idol, lagay ko lang ito Yakult dito. Ito naputol ito, tinamaan yung kable ay yung tali natin. Ayan. So ayun, naisuksok sa bakal. So ganoon mga idol yung susubukan natin ngayon. Then next video natin na target ko gawin mga idol is kung alam nyo yung barrel tuner. Ayan. So karamihan kung hindi nyo pa alam, yan po yung kadalasan nakikita natin mga idol sa ibang mga manlalaro na mayroon pong mga bakal na nakakarga dun sa kanilang barrel. It's either nasa malapit sa exit ng pellet or sa muzzle, or malapit naman dito sa receiver or nasa gitna. So medyo makikita yan. May makikita kayo mayroong mga 3 karga, 2 pirasong karga. Mostly mabibigat yan mga idol. Either stainless yan or brass. Yung mga gamit na yan. So ngayon may gagawin tayo. Hopefully
pwede ko subukan dito. Hindi ganun. Ibang klaseng tuner. Gagamit tayo sa kahit anong mabigat lang na bagay. Tulad ng battery. Yan. Sana isuportahan nyo din yun mga idol. At sigurado ako matutuwa kayo sa result na makukuha doon. Try natin yun. Ayan. So distance range natin 32 yards. Yan. Posting ay punong nyug na yan. So hindi ko kasi malagay dito sa 25. Actually mag-tune ako or kahit ano lang, kahit mapapino lang ng konti. At lalaro tayo sa sa 18. So October 14 ngayon mga idol, may 4 na araw pa para makapag set up. So tuturo ko muna sa inyo ito. Yung gagawin natin yun. So magko-chrono na din ako para makita ko kung anong velocity yung magagamit natin. So siguro yung gamitin kong cellphone, I try ko ilagay dito yung mic. So ayun, stay tuned lang mga idol. So ayan, set na tayo. So medyo naglolo ko yung ating chrono dito. Hindi ko alam kung bakit. So naglolo ko yung chrono ko. Anyways, hindi naman natin kailangan yan. Para lang sa akin yung chrono. So yung gagawin natin dito mga idol, try ko muna kung naka-zero ako. Then, after 0, ay si 0 lang muna natin yung ating unit. Tapos after 0 mga idol, yung gagawin na natin, iikot ko po yung barrel. So meron na ako ditong mga markings para makita kung nasa na ako banda mga idol na habang iniikot. Pero hindi ko na po hahanapin dito yung magandang groupings kasi yung goal talaga dito, hanapin mo yung magandang groupings pag iniikot mo. Pero hindi ko na hahanapin. Yung gagawin na lang natin dito mga idol is hahanapin ko yung mag-right or left mga idol na napakalayo from 0 natin, sa dating 0 natin. Tapos susubukan ko mga idol na iikot siya. I mean, i-0 siya, then iputok natin sa malayo. Ang gusto ko mangyari dito, makita natin kung magkakaroon tayo ng drift o hihiwalay ba yung pellet natin mga idol dun sa ating reticle. Okay? Kasi sabi nga sa lahat ng unit mga idol, lahat ng barrel meron po siyang kakaibang curve or dent or kung ano man yan ang sinasabi nila. Kaya hinahanap yung mga idol para maging balance yung exit ng yung pellet. Yun ang alam kong goal para sa indexing. So ang gagawin natin dito ngayon, mag-0 lang ako, hanapin ko lang, then start na tayo. So ang gagamitin kong pellet, ano to? Ito pala, in-sponsor sa atin to ni Sir. Gagamitin ko din yan mamaya. So, subukan natin. So, gagamitin ko ngayon mga idol. Ito, premium pellets sa PLW. So, sana hindi makialam yung wood sa atin sa long range. Daming tikling siguro. Mga bossing. So, ayan. Mawawala yan pagputok natin. So, tapos mag-adjust din ako mamaya ng output reg natin. Kasi yung output reg natin ngayon nasa 1830. Tama ba ako? Mataas na nga. So, try natin tong first shot dito. Then, record muna tayo. Okay? Recording. Try natin ito. Okay? Kita nyo? Dito yung tama natin. Okay. Hahabulin natin yan. Okay, hindi ko nakikita yung chrono. Parang may sira na yung chrono natin. ...290 meters per second. So, verify lang natin yung ating groupings. Ayan, so isi-zero lang natin yan mga sir.
So, pantay naman tayo sa elevation. So, dito tayo mag-zero sa left and right. Okay. Try ulit natin to. Okay. So, ngayon yung gagawin natin mga idol, iikot ko itong barrel. So, babaklasin ko to lahat na naka ano dito. Pasensya na kayo kung medyo madilim yung aking camera dyan. At dyan lang kumabit yung aking mic. So, ito. So, tatanggalin natin yung ating scope, yung ating ito, mga lock natin. Then, subukan natin siya sa iikot mga idol. So, dito, lalagyan ko to ng markings. Itong pendant natin. Actually, may mga markings na din ito. Uulitin ko lang kasi ngayon. So, actually, ginawa ko na to mga idol. So, napakadilim talaga ng camera natin dyan mga idol. Pasensya nyo na. So, may markings na ako dito. Maiksi lang para yung iba pahabain natin para may iba siya. Ayun. Kasi gusto ko na yung ganun. Okay na sa akin yun. So, palatandaan lang natin yan. So, napakalakas lang talaga ng aking velocity siguro. So, asa na yung focus natin. Bilisan natin ng scope. So, dito pa lang actually sa pag tinanggal natin itong scope, pwede na po tayo lumihis yung ating zero. Pero, ganun pa man. Pag once na iniikot natin itong barrel, alam natin talaga na aalis tayo sa zero natin. So, mawawala tayo sa zero natin. So, iikot ko ito mga idol. Papunta dito or galing doon, balik. Siguro ikot natin ang kalahati. Para sure tayo na kalahati na. Para sure tayo na lilihis yan mga idol o iiba yung direction ng pellet natin. At para madali ko rin maibalik. So, hanapin lang natin yung pwede niyang ilihis. Then, puputok tayo sa malayo. Mabilisan lang to. Sa ganitong paraan mga idol, pwede nyo makuha yung magandang patama nyo. Hindi lang po yung inyong index. So, pag eto mga idol, hindi lumihis dun sa target natin ng napakalayo. Ibig sabihin, possible tayo na kumuha ng ganitong klaseng groupings. So, kung halimbawa, ang tawag nito, yung putok mo dito hanggang doon, hindi naman siya gumalaw ng mga ilang MRAD o kahit sabihin natin 0.5 or 0.3. So, goods na din yan. Kasi, yung magiging effect nito, dapat mga idol, is malayo talaga. So, kung ito, pag pumutok tayo, tapos lumihis tayo mga idol ng nasa mga 2 MRAD, zero natin yun. Ihahabulin ko, then, subukan natin iputok sa malayo. So, itong NB kasi mga idol gusto nito mga idol is yung PLW, yung premium. Pero susubukan din natin itong BM1. So, PLW B-M1. Okay, pagkatapos ng pag-ikot, putok tayo. Yun, mababa oh. So, bumaba lang. Wait lang.
paa. Okay, isa pa. So 950 feet per second yung lipad nito ngayon. Napakalakas para sa 20 inches. So kung napansin nyo, lumaki yung ating groupings. So kung nakikita nyo yung dati, dikit, tapos lumaki siya. So iikot ulit natin ito. Kasi napakalapit lang nun eh. So hindi ko kaya i-consider yun. Ilang click lang yun sa kabila. Hopefully, makuha natin yung hinahanap ko mga idol na ikot. Habaan ko ulit ito para hindi ako malito dun sa maiksi kong ginawa. So yung patama na pino para hindi ako malito kung asan yun. So, ikot natin ulit pa galing dun papunta dito. Okay, may kagat pa. Wait lang. Parang may kumakagat eh. Pag may kumagat kasi dyan mga idol, hindi na natin ito naiikot. So alisin ko lang ito. Alam ko ito yung laging nakagat dyan eh. So ayun. Wala talaga yan. Saan na yung silencer? Huwag naman na lahat. So, yung kumakagat dito mga idol, yung tama ng set screw. Yung tama ng set screw yung kumakagat dito. Wala kasi yung hawakan. Papunta na lang dun. So, lagpasan natin tong maliit na ginuhit ko kanina. Dito tayo sa kabila. Yan. Wala ko po. Actually, dito mga idol sa ginagawa ko, pwede nang dumis yung aking pellet. Pero, take note, ito, example lang po ito, mga idol sa inyo. So, sa may mga magagandang pang-index na unit dyan, yung nandito mga idol, yung inyong gaalawan ng set screw, sa gilid, nandito. So, hindi nyo na kailangan alisin yung inyong scope. Sa akin, mga idol, kailangan natin alisin eh. So, again, habain ko lang ulit ito. Para isa lang mga idol yung makikita kong mixi. Yung patok natin kanina. Okay.
So again, dito tayo. Hopefully ito mga idol, lumihis na ito. Malayo dun sa target na yan. Okay, hindi ko nakita. Hindi ko nakita. So, hindi ko siya nakikita mga idol. Subukan, parang may nakikita ako mataas. Or, pumapasok dito. Hindi naman pwede. So, dito natin subukan. Tignan natin kung saan dito tatama. Babaan ko magnification para mas malawak. Saan kaya yun? Hindi ka yung sa pinakababa. May nakita akong isang buto sa baba eh. Tumatama tayo sa baba eh. Nasa 4M rad yung distance pero napakababa. So dito sa blank. Ayun oh. So nasa 2M rad, nasa 5M rad sa baba. Tapos 2M rad sa taas. Ayun oh. Uy, ganda. Parang one hole. Pero mababa siya. You know. So halos ganyan yung ikot niya pero ito napakababa nito. Try natin ito mga idol. 4.5. Tapos 2. Ayan. Try natin 0. Then iputok natin sa malayo. Okay, please pa tayong konti pa. Okay, konti pa. So, dapat may dial ako mga idol na mga nasa 3M rad sa 98 yards. Okay. Okay. Try natin sa 98 yards kung nasan yung ating patama. So, nasa ano to? Yung ikot ko, kalahati, tas kalahati, 1/8. Ay, 3/4 mga idol. 3/4 para bumalik tayo dun sa dun sa ating target. So, meron tayo ditong dial na 3M rad. So, try natin i-hold yung 3M rad. So, ito yung 2M rad. Ito yung 3. So, try natin i-hold ito. See? Hmm. 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 So, again, ang nalipad nito 950 FPS.
Kahit 10. Siguro, abot ito. Bumaba na ata yun. So, isa pa. Pahinga natin. So, may win tayo. Nandiyan pa rin siya. So, ang ibig ko sabihin mga idol dito, hindi po siya nagkaroon ng lihis sa left or right. So, hindi siya umalis. So, nag-zero tayo ng 32. Diretso pa rin yung ating lipad ng pellet sa ating reticle. So, sabi ng iba, kahit nag-search ako sa internet, mga idol, yung mangyayari dyan, mga idol, pag nag-zero ka sa ganyan, sa 32, dapat i-test mo siya sa 60, 80, hanggang 100 para makita mo, mga idol, na kung lilihis siya ng ganun. So, kung may lihis talaga yun, mga idol, hindi tayo papasok dun sa Yakult, sa target ng Yakult. So, mayroon tayong putok na medyo mababa, may mataas na isa, pero ganun pa man, nandun pa rin tayo sa may Yakult na yun. So, ibig sabihin, hindi po siya nagkaroon ng malaking left o malaking right, mga idol. So, kahit iikot mo yung barrel mo, or possible din, mga idol, na dito lang po yan nangyayari sa ating unit. So, pakita ko lang sa inyo, mga idol. Okay, dito sa kabila. Yan po. Ito po yung mga minarka natin ng mga haba. Para hindi tayo malito. Kasi ito yung isa, oh. Yan, mahahaba. Yan. Nandito po yung ating, yan, yung isang maliit. Yan. Yung pinagsimula natin. So, dyan tayo nagsimula, mga idol. Ayan. So, try natin yan. And, sa totoo lang, maganda naman yung lipad. Nakita ko ngayon. So, ayan, mga idol. Example, yan. Yung ating gamit na pellet. Premium ito, mga idol. So, shoutout po kay Sir Gilbert at sa PLW, Precision Lead Works. At ito, iti-test natin ito. Actually, meron akong dalawa pang nasa motor na iti-test, mga idol, at meron tayong i-unbox or actually na-unbox ko na yun. Nagamit ko na, mga idol. Meron ako dito yung dalawa. Napansin ko lang ito, mga idol, na-order. Bukan ko ito sa isang video ko. At itong kitchen na niya, subukan natin ito. So ayun, mga idol, nasaksihan nyo yung ginawa nating pag-ikot ng ating barrel. Then dumiretso din po siya sa 100. So kayo na po ang mga pro dyan. So hopefully explain nyo sa akin yon kung anong mali ko doon. Dapat siguro sinubukan din natin una yung ginawa ko, yung unang zero, tapos sinubukan din natin doon. Then nung inikot natin, sinubukan natin. Pero ginawa ko na po ito. Ginawa ko to dun sa bago kami maglaro. So ginawa ko, nag-zero ako sa 100, tapos pinihit ko ng pinihit yung barrel. Pumino po yung patama natin sa 100. Then bumalik ako sa 25, then 50. So nakuha natin yun. Pero ginawa natin yun, mga idol, 6 AM ng umaga, so walang wind. So gusto ko lang sa inyo ipakita, mga idol, sa gusto subukan yan. At ang maganda dun, mga idol, kung madali nyo pong ma-access yung inyong barrel. Hindi tulad ng sa atin na kailangan pa natin baklasin yung ating scope. Tsaka yung kung ano-ano pa. Kasi yun nga, naapektuhan po yung ating point of impact. So, sa mga
marunong dyan magkalikot or madali makalikot yung inyong barrel na hindi nyo kailangan galawin yung scope nyo, yan ang magandang example at subukan nyo. Tapos balitaan nyo ako, ilagay nyo dito sa comment box mga idol kung anong naging resulta. So maraming salamat po, hanggang dito na lang. Take care, God bless, peace out.